Amen. Praise the Lord. So, malakas ang ulan. So, sana marinig nyo ng malinaw. Kaya magkakaroon tayo ngayon ng panibagong Morning Revival Preview. At ang schedule natin ay Week 2, Friday. So, umpisahan na natin to. Baka lalo pang lumakas yung ulan. So dito meron tayong mga Bible verses, Matthew 13:3, Colossians 2:19. And he spoke many things in them in parables, saying, Behold, the sower went out to sow. Colossians 2:19. Beholding the head, out from whom all the body, being richly supplied and knit together by means of the joints and sinews, grows with the growth of God. So, doon sa unang verse, binanggit dito yung sower, tagahasik. Siyempre, yan ang ating Panginoon. Nung dumating siya rito, inihalin tulad niya ang kanyang sarili na isang manghahasik. Parang farmer. Taga-tanim. Naghahasik. At ito ay nasa aspekto ng buhay. At doon naman sa Colossians 2:19, binanggit naman dito ang paglago ng Diyos mula sa loob natin. So kanina, manghahasik. Ano yung hinahasik niya? Binhi. At itong binhi na ito ay binhi ng buhay na walang iba kung hindi ang Diyos mismo na naihasik sa atin. At syempre, kung naihasik yung binhi, ang ina-expect natin ay ito ay lumago. Kaya ang paglago nito o ang paglago natin ay ang paglago ng Diyos sa loob natin na naihasik ng Panginoon. So, yan ang mga paglalarawan na kailangan palagi nating nakikita, naiintindihan, lalo tayong mga nasa loob ng pagbabawi ng Panginoon. So, kasi ang tinatahak natin ay linya ng buhay. Kaya ang mga pagsasalarawan ng mga spiritual na bagay ay ganyan. Nagtatanim, binhi ng buhay, naihasik, lumalago. So lahat ng mga expression na ito ay mga may kinalaman sa buhay. Magbabasa na ako. The Gospel of Matthew begins with the Son of David, and ends with the Triune God. In between, we have the sower. The Lord Jesus clearly considered himself as sower. In teaching the truths and in preaching the gospel, he was a sower, and his life was a life of sowing. As the sower, the Lord Jesus was the distributor of the divine life. So magandang title to, no? Dahil siya ay tagahasik, siya yung distributor ng dibinong buhay. Ang ibig sabihin, yung dibinong buhay, siya ang pinanggagalingan. Siya ang namamahagi ng dibinong buhay. At ito ay sinasagawa niya sa pamamagitan ng paghahasik. Hinahasik niya ang salita bilang binhi ng buhay. At syempre, sa labas, nakikita siya nagtuturo. Noong panahon ng kanyang ministeryo, siya ay nagtuturo, nangangaral, naghahayag ng ebanghelyo. Pero kung i-define mo yan, yan ay sowing. Yan ay mga gawain ng paghahasik, pagtatanim, tinatanim niya. Siya yung tagatanim. Yung tinatanim naman niya ay salita. At ang salita ay binhi ng buhay. At itong binhi ng buhay, siya mismo na hinahasik niya sa tao. Upang itong binhing ito ay lumago sa loob ng tao. The sower is the wonderful person of the Lord Jesus, and the seed sown is also the Lord himself, as the embodiment of the Triune God. Christ has sown himself as the seed of life into us. Christ is the seed signified by the word, and we, the chosen ones of God, are the soil. Therefore, Christ as the word is the seed of life sown into us as the soil. Amen.
So tayo ang mga lupa na kung saan tinataniman ng binhi ng buhay sa pamamagitan ng salita. At itong binhi na ito ang Panginoon mismo. At ang tagahasik, walang iba kundi ang Panginoon din. So yan yung kanyang gawain. Ang unique na gawain niya, dumating siya. Maghasik. At ito ay sinasagawa niya sa pamamagitan ng pagsasalita ng salita. Amen. Okay. Christ came to earth not only to be with us, but also to be sown into our being. Through incarnation, He became the seed of life. And in His ministry, He sowed this seed into others. This means that He sowed Himself as the embodiment of the triune God into His believers. As the sower, Christ has sown Himself as the seed of life into our hearts, so that He may live in us, grow in us, be expressed from within us. Kanina, sinabi natin na tayo ay mga lupa kung saan ang binhi ng buhay na si Kristo mismo ay inihahasik. Pero for particular, doon sa parable of the sower, yung lupa, yun yung puso ng tao. Ang ating puso, yan ang pinakalupa, no? Ang pinakalugar kung saan yung binhi ay tinatanim. So, yan. Hindi siya tinanim sa utak. No? Hindi siya tinanim sa physical na bahagi ng katawan natin. Yan ay tinanim sa puso ng tao. Kasi yung puso natin, yun yung pinaka-sentro ng kung ano tayo. Dun mismo tinanim yung binhi. Kaya doon sa parable of the sower, may iba't ibang uri ng puso eh. Yan ay sumasagisag sa iba't ibang uri ng lupa. Ang mga lupa, iba-ibang klase yan. Ibig sabihin, ang mga puso ng tao, iba't ibang uri din yan. Kaya yung tao, anong klaseng tao siya, depende sa puso niya. So yung puso natin, alagaan natin yan. Sapagkat yan ay tayo mismo. Diba? Kung maganda ang puso mo, mabuti kang tao, maganda kang binhi, maganda kang lupa para sa binhing ito. Kaya mahalaga yung puso natin. Amen. Just as the seed of life planted into the earth is mingled with the element of the earth and grows together with the earth to produce the plant, Christ has sown Himself as the seed of life into us as the earth, and both He and we grow together. He as the seed of life has a certain kind of element, and we as the growing seed also have a certain kind of element, and the two mingle together and grow together to be one plant. Amen. Yung seed kasi, okay, minsan maliit lang yan eh. Pero yan ay may buhay sa loob. No? At yan ay merong elemento na may kakayahan siyang lumago. Lumago siya. Kaya lang, itong seed, naghahanap siya ng tamang lugar. At ang tamang lugar sa binhi ay ang lupa. Ang lupa, pag hindi mo siya hinasik sa lupa, maski meron siyang kapasidad na lumago, hindi siya makakalago. Kailangan ihasik mo siya sa lupa. So dito sa parable na ito, pinapakita sa atin na yung binhi ng buhay ay ang Diyos. Ang Diyos mismo. At para lumago siya at maihayag siya, kailangan ilagay siya o itanim siya sa lupa. At ang tamang lupa ay yung puso ng tao. Yun yung spot. Kaya siyempre nung nandito ang Panginoon at nangangaral siya, hindi siya nangangaral kung saan-saan. Tao ang hinahanap niya. Kasi yung tao ang tamang lupa para maihasik itong binhi na ito. At yung tao, meron din siyang tamang elemento
na tumutugma do sa binhi para ito ay lumago. Nang ibig sabihin, okay, so physical, yung binhi, meron siyang kapasidad na tumubo o lumago. Pero sa sarili niya, hindi niya kaya yan. Yun naman lupa, meron naman siyang elemento na kaya niyang palaguin yung binhi. Kaya kailangan magkahalo sila, magsama sila. Kaya ito yung pagsasama ng dibinong binhi sa pantaong puso. Nung magkasama sila, ayun, naging isang halaman. Lumalago, kalaunan na ihahayag. So sa pamamagitan nito, na isasagawa ng Diyos yung kanyang walang hanggang layunin sa tao. Na kung saan ang tao, nilikha niya bilang isang sisidlan upang mailagay niya ang kanyang sarili sa tao at mula sa tao, maihayag ang Diyos. So ang ganda ng mga pagsasalarawan. Amen. Amen. We need to see the vision of Christ, the sower, sowing himself as the seed of life into human beings. This vision is the very heart of the Lord's recovery, for it is related to the desire of the Lord's heart. So sinasabi dito, ito yung vision, pinakasentro ng pagbabawi ng Panginoon at ang mismong kagustuhan ng puso ng Diyos. Kaya dapat vision siya. So maganda ito na nakita natin yung mga ganitong pagsasalarawan. Dapat lumikha siya ng isang pangitain mula sa ating spirito na ganun pala yung economy ng Panginoon. Na dumating siya ay isang tagahasik, hinasik niya yung kanyang sarili bilang binhi ng buhay sa puso ng kanyang mga piniling tao upang diyan ang Diyos ay lumago at kalaunan maihayag sa atin. Kasi yung Diyos, pag hindi siya lumago, hindi siya mahahayag. Yung binhi, walang kahayagan yan. Pag tinignan mo yan, hindi ka maaakit sa binhi eh. Maitim, maliit, matigas, parang walang dating. Pero pag yan ay naihasik na sa lupa, di ba? Tutubo na siya, no? Makikita na yung kanya mga dahon, di ba? Yung mga sanga, at lalo kung siya ay nagkabunga na, yung nanggaling lang yan doon sa isang maliit na seed, nagkaroon siya ng kahayagan. Kasi naitanim siya sa tamang lugar. Kaya yan yung pinakasentro ng ekonomiya ng Diyos. Ano yung hangarin ng Diyos? Ihayag ang kanyang sarili. Saan? Sa tao. Pero kung hindi siya maihahasik sa loob ng tao at lalago, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari. Kaya walang katuparan ang kagustuhan ng Diyos na maihayag siya sa tao. Kaya dapat merong paghahasik. We need to see okay, so ito na. Christ is the seed, and we are the soil with the nutrients for the growth of the seed. Christ in resurrection, Christ as the life-giving Spirit has sown himself into us, not simply to stay in us, but to grow in us. The growth of Christ in us equals the building. Okay, so kailangan siyang lumago sa loob natin. Ang problema, minsan, naihasik na siya. Nadala na siya sa loob natin. Ang problema, hindi lumalago. Walang paglago, walang pagsulong, walang kahayagan. So, yan ang problema. Pwede ko nga sabihin maraming believers ang walang paglago. Believers nga, pero nabubuhay sa sanlibutan na katulad ng unbeliever. Walang paglago. Walang paghahabol sa Panginoon. Hindi umiibig sa Panginoon. Hindi lumalapit sa salita. Hindi nagpe-fellowship. Hindi nananalangin. Wala sa buhay eklesiya. Hindi nakikipagtayo. Walang paglago. Walang kahayagan ang Diyos.
Kaya ang gawain ng ating Panginoon, no, hindi lang ihasik yung sarili niya sa loob natin. Kailangan lumago siya. Lumago siya. Kaya, so, lumalago ba? Dapat lumalago. Mga kapatid, mahalaga yung paglago. Kaya nga, yung paglago, nagbubunga ng mga mandaraig. Di ba? Yan yung kategorya ng unang bunga. First fruit. Buhay na mga mandaraig. Naging first fruit dahil lumago. At pag nakompleto yung bilang, 144,000, babalik na ang Panginoon. Pero siya ay babalik para dun sa mga lumago at naging unang bunga. Hindi siya babalik para dun sa mga hindi lumago. Bubut na bubut yung mga hindi lumago. Hindi niya babalikan yan. Yung mga yan ay lalago pa sa panahon na darating. So, meron din naman panahon na nilaan ng ating Diyos para doon sa mga hindi na kumpleto ang paglago. Pero mainam na lumago ka na ngayon. Ito ay panahon ng paglago. Kaya mahalaga ang lumalago at ang paglago ay nagre-resulta ng pagtatayo. Ang pagtatayo ay nagre-resulta upang makabalik na ang Panginoon. Kaya ang bilang ng mga mandaraig dapat makumpleto. At ang pagtatayo dapat makumpleto rin. At babalik ang Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, yung vision ng God's economy, yung Kristo na dumating para maghasik. Ang simula ng kanyang gawain ay paghahasik. At darating ang panahon. Siyempre yung hinasik, lumago, magkakaroon ng pag-aani. Aanihin na yung mga naging bunga, naging first fruit. Ano yan? Rapture yan. Rapture. Amen. The Christ who has sown himself into us is now doing a particular work in us. The work of making his home in our inner being, in our hearts. Ito. May isang bagay na ginagawa ngayon ang Panginoon na naihasik tungo sa loob natin. Meron siyang ginagawa. Yan yung making his home in our heart. Diba? Gumagawa siya ng tahanan sa ating mga puso. Sapagkat siya ay naihasik sa puso, nakapasok na siya dyan, naging binhi siya dyan. So yun yung nangyari ngayon. Hindi mo na siya pwedeng paalisin. Andyan na siya sa loob. At ang kanyang ginagawa, gumagawa siya ng tahanan sa ating mga puso. Ayaw niya nung naihasik siya na katulad ng isang bisita. Andun lang sa isang sulok. Hindi. Sasaliksikin niya, i-occupy niya ang bawat bahagi ng ating puso. Sa isang banda, gumagawa siya ng paglilinis. Lahat ng mga bagay na marurumi sa puso ng tao, nililinis niya, ini-eliminate niya. At sa positibong paraan, pag sinabi nating gumagawa ng tahanan, ibig sabihin, ino-occupy niya yung puso natin hanggang yung buong puso ay maging isang tahanan ng Panginoon. Pag binuksan mo yung puso, kung nabubuksan, makikita mo yung Diyos ang nandoon. Pero siyempre, yung history ng puso ng tao, bago nakuha ng Diyos yan, maraming laman yan na kung ano-ano. Kasi yung puso ng tao, ito yung bahagi na kung saan na-occupied ng maraming bagay, lalo na yung mga bagay ng sanlibutan. Pero huwag tayo mag-alala. Basta ikaw ay naghahabol sa Panginoon, dumudulog ka sa salita, nag-church life ka, diba? Unti-unti ang Panginoon lumalaganap sa puso ng tao. Kaya hindi mo na mamalayan yan. Unti-unti yan. Yan ang paglago. Ang paglago ng Panginoon sa ating puso ay ang kanyang pananahanan sa ating mga puso. Amen.
This is the building. Okay, so yung sinasabi niya, Christ making His home in our hearts, sabi niya, this is the building. Ito yung pagtatayo. Ang pagtatayo ay yung pananahanan ng Panginoon sa ating mga puso. This is the building, and it is carried out through the mingling of divinity with humanity. Such a building is mentioned in John 14:23. If anyone loves me, my Father will love him, and we will come to him and make an abode with him. This abode is not only for the triune God, but is also for us. Hence, it is a mutual abode. So, binanggit yung pananahanan kanina, sinasabi na gumagawa siya ng pananahanan sa ating mga puso. Pero, sabi rito, kung mahal mo ang Panginoon, kung mahal mo ang Panginoon, sabi niya, ang buong tres-unong Diyos, sabi niya, ako at ang Ama, gagawa kami ng pananahanan, no, sa inyong mga puso, at itong tahanan na ito, maging tahanan namin at maging tahanan mo rin. So, naging mutuality. Yung puso natin, naging tahanan ng tres-unong Diyos kasama tayo. So, ito yung sinasabi natin, mutually abiding. Mutually abode yung puso natin. Tirahan siya. No? Kaya, pinapakita sa atin yung puso natin. No? Hanggang makamit siya ng Diyos, hindi siya titigil. No? Ito ang patuloy niyang kinukuha, pinag-aagawan yan eh. Si Satanas gusto rin yung puso ng tao. Kaya nandiyan yung battleground eh, sa puso natin. No? Kaya ano yung magandang verse tungkol sa puso? Yung sa Corinthians, sabi niya, yung heart should be turned to God. Sabi niya, yung heart natin kailangan nakabaling sa Panginoon, nakapihit sa Panginoon, nakatingin sa Panginoon. May mata yan eh. Dapat yung puso mo nakatingin sa Panginoon. Nakikita niya yung mukha ng Panginoon. Huwag mo aalisin dyan. No. So, upang maalis yung mga veil. Ibig sabihin yung mga veil, yan yung mga laman ng puso natin na hindi naman ang Diyos. At dahil dyan, patuloy siyang lalaganap. Amen. Christ builds the church. Amen. Christ builds the church. Not merely by saving sinners and making them believers and members of Himself, but by building Himself into them. Amen. So, ibig sabihin, yung church kasi, hindi ba yung church, sabi ng Panginoon, I will build my church. Pero yung practical na building at application ng building ay tumutukoy sa pagtatamo ng Diyos sa puso ng tao. Kung saan yung puso natin ay nagiging tahanan niya. So yan yung building ng church. No? So yan yung building ng church. Amen. God is working Himself in Christ into us to make a house. This house will be both God's house and our house, a mutual abode. Eventually, the triune God and redeemed humanity will be mingled, blended, built up to be one entity. And this entity will be the New Jerusalem. Our need today is for God to carry out His building work within us. Amen. So, yung gawain ng Diyos ngayon sa huling kapanahunan ay ang gawain ng pagtatayo. Ito ay ang itinatayo niya ang kanyang sarili tungo sa loob ng tao sa pamamagitan ng pananahanan sa ating mga puso, paglago sa loob natin, at sa pamamagitan nito, tayo ay maitatayo bilang isang eklesiya ngayon na mapapasok doon sa bagong Jerusalem. Amen. So, yan yung pinakasentro. Sentrong pangitain ng buong ekonomiya ng Diyos. Kaya, dapat malinaw sa atin yan. Amen. Salamat, Panginoon.
sa pamamagitan ng iyong pagdating. Dinala mo ang binhi ng buhay tungo sa loob namin. Inihasik mo ang iyong sarili sa loob namin at sa pamamagitan nito, ikaw ay nakapasok sa amin at sa ngayon ikaw ay gumagawa ng pagtatayo sa loob namin sa pamamagitan ng iyong paglaganap sa aming mga puso, sa pamamagitan ng iyong paglago at pananahanan sa loob ng aming mga puso. Panginoon, sa ganitong paraan kami ay maitayo kasama mo at maging eklesiya na siyang katawan mo sa panahon na ito. Amen. Amen.